Sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos, ang pinakamalaki ay ang pagkilala sa sariling mabuting pag-uugali. Ang mga karangalan sa mundong ito ay dumarating at umaalis. Minsan, ito'y umaabot lamang sa pansamantalang tagumpay. Ngunit ang mga karangalang bunga ng papuri mula sa mga tao ay hindi tunay na matatag o panghabang buhay upang ipagmalaki. Kaya nga, ang banal na Quran ay nagturo sa atin ng unang pangunahing aral na ang tunay na papuri ay ukol lamang sa Diyos, ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Itinuro sa atin ng Hazrat Masih Maud salam ang kahulugan nito na ang alhamdulillah ay hindi lang nangangahulugang ang Diyos lamang ang karapat-dapat purihin, kundi siya rin ang tunay na may karapatang magbigay ng papuri, sapagkat siya lamang ang lubos na nakakakilala kung sino ang tunay na karapat-dapat papurihan. Kaya't huwag kailanman umasa sa papuri ng tao. Upang masandigan natin ang papuri ng Diyos, mahalaga na tuklasin ang mga kapuri-puring katangian sa ating sariling puso at ang mabuting pag-uugali ng tao ang siyang umaakit sa papuri ng Diyos. Ang mapagmahal na tingin ng Diyos ay bumababa sa taong may mataas na moralidad. Sa paglalakbay kong ito, natutunan ko ang isang napakahalagang aral. Ang pinakadakilang dangal ng isang Ahmadi ay ang kanyang mabuting asal. Ito ay ang kanyang dignidad, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Kapag ang mga katangiang ito ay nanghina, naapektuhan ng malalim ang imahe ng ating komunidad, sapagkat tayo bilang mga Ahmadi ay may layuning ipakita sa mundo ang dakilang liwanag ng moralidad. Kaya't kapag tumitingin tayo sa mga parangal na natanggap, dapat nating suriin ang ugat nito at dapat tayong magpasalamat sa nagbigay ng parangal, sapagkat ito ay tungkulin iniatang sa atin ng Diyos. Ngunit huwag itong gawing dahilan ng pagmamalaki, bagkus ito'y dapat maging kulay ng kababaang loob. At tandaan natin, ang tunay na karapat-dapat sa dangal ay ang magandang pag-uugali ng tao. At kapag umangat ang asal ng isang tao, sinisiguro ko sa inyo, hindi na niya kailangang humingi ng papuri mula sa kanino man. Ang mga propeta ang may pinakamataas na asal, at kapag sila'y tumayo upang dalhin ang isang spiritual na revolusyon, lahat ng tao ay nag-aakusa at lumalait sa kanila. Ngunit bakit hindi sila pinanghinaan ng loob? Bakit hindi sila nasasaktan sa mga insulto? Sapagkat alam nila sa kanilang puso na sila ay may dangal sa paningin ng Diyos. Sa aking karanasan, napatunayan ko na kung ang isang tao ay tunay na kagalang-galang sa kanyang loob, kung may kabutihan sa kanyang puso, ang anumang insulto o paninirang puri ay hindi tunay na makakasakit sa kanya. Maaring pansamantalang may kirot, ngunit ito'y sanhi ng kahangalan o kamangmangan ng paninirang puri at sinasabi ng isang marangal na tao sa kanyang sarili, hindi niya ako kilala, hindi niya alam kung sino ako. Ngunit ang isang taong makasalanan, ang isang taong may bahid na kasamaan sa kalooban, kapag siya ay tinuro ng daliri, siya ay lubos na nasasaktan, siya ay nababalisa, sapagkat alam niyang siya ay marumi, at ang sakit ay nagmumula sa sariling kaalaman niya sa kanyang kasamaan. Kaya nga isa sa mga aral ng paglalakbay kong ito na nais kong ibahagi sa inyo ay ito. Ang dangal ng inyong kaluluwa ay isang kayamanang dapat bantayan. Kung inyong mapapangalagaan ang dangal ng inyong sarili, hindi na kayo aasa sa mundo. At kapag hindi na kayo maasa sa mundo, ang mundo ang siyang hindi makakaiwas sa inyo.
Ang mundo ay mapipilitang igalang kayo dahil sa inyong mataas na mga prinsipyo. Ang mundo ay mapipilitang matuto sa inyo, kumuha ng aral sa inyo. Kaya sa pagpasok sa bagong siglo, unawain ang pilosopiyang ito at palaging ingatan ang inyong matataas na prinsipyo. Huwag hayaang madala sa papuri ng mundo, ngunit kung kayo'y papurihan, magpasalamat sa Diyos at pasalamatan din ang mga taong nagpahayag ng papuri.